program sa school nila Ethan at Arabella. It's all about nutrition. Kasali sa sayawang dalawa. Pagdating namin nila Xander at Lani sa venue, ay sinalubong agad kami ni Mrs. Amanda Miller. Isa sa may-ari ng school na pinapasukan ni Ethan. Half Filipino and half American siya. Siya rin ang humikayat sa aking makibahagi sa charity foundation na kinabibilangan niya. Pinakiusapan ko na lang siya na sabihing nakabase ako sa Pilipinas. Hi Catherine! Hi Mr. and Mrs. Atienza! I'm glad you came. Aniya. We canceled all our appointments today just to watch our kids perform. Sabi naman ni Xander. Oh, I see. Come with me and I'll bring you to your seats. Nakangiti niyang sabi. Sumunod kami sa kanya. Pinaupo niya kami sa unahang hilera ng mga upuan. Just sit here. The program will start after a few minutes. Tumango kami. Saka na kami iniwan ni Mrs. Miller. Magaling sumayaw si Ethan. Mana sa mommy. Sabi ni Lani. His dad knows also how to dance. Naalala ko ang mga sarili namin kina Ethan at Arabella. Sumayaw kami noon sa wedding anniversary ng parents niya. He is 10 that time and I'm 7. Sabi ko, wow, reminiscing your past ha? Biro ni Xander. Buti magaling sumayaw si Lani at hindi nagmana sa'yo. Pangasar ko. Napatawa naman si Lani. Napatingin tuloy ang mga ibang parents sa amin. Napatawa na rin ako. Tinignan kami ni Xander ng masama. You two are crazy. Now I know. Birds with the same feathers flock together. Sabi niya. And so, may reklamo ka? Taas kilay kong tanong. Wala po. Sagot niya. Good evening, ladies and gentlemen. Narinig naming sabi ni Mrs. Miller sa mikropono na nasa entablado na ngayon. Napunta ang atensyon naming lahat sa kanya. Before we proceed in our program, let us first meet our guest of honor for tonight. He is a respected pediatrician in the Philippines. I know he has a lot of work there, but he accepted my invitation to become a guest of honor in our school's Nutrition Month program. He's 32 years old and he's still single. Sabi ni Mrs. Miller. Natawa ang lahat. Siniko ako ni Lani. Oh, single daw yung guest of honor. Pilipino na pediatrician. Aniya. Hindi ko alam kung bakit ako kinakabahan. Sana naman ay hindi si Jacob ang guest of honor. Sana mali ako ng hinala. Please let us all welcome Dr. Jacob Zamora. Sabi ni Mrs. Miller. Gimbal ako sa narinig. Nagpalakpakan ng mga tao habang kaming tatlo ay nagkatinginan. Oh my God! This is not true! Sabi ko. Kitang-kita ko na makipagkamay si Jacob kay Mrs. Miller. Saka kumaway si Jacob sa mga tao. Tinakpan ko ang mukha ko. Itago mong mukha mo, Xander. Sabi ko. Eto na nga oh. Sabi niya na ipinantakip sa mukha ang bag ng asawa. Dr. Zamora, thank you for accepting my invitation. Sabi ni Mrs. Miller. It's my pleasure to be your guest of honor, Mrs. Miller. Sabi naman ni Jacob. Take your seat, Dr. Zamora, because we have a surprise number for you. Iginiya ni Mrs. Miller sa upuan si Jacob. Ladies and gentlemen, let us all welcome the nursery students with their production number. Masayang bati ni Mrs. Miller. Lumabas sa mga bata kabilang sina Ethan at Arabella at nagpunta sa kani-kaniyang pwesto. Nasa gitna ang dalawa. Nakita ko kung paano kumunot ang noo ni Jacob nang makita ang dalawang bata. He already saw his son. Oh God, we need to get out of here. I will call Mrs. Miller. Sabi ko. What will you tell her? Nag-aalala na ring tanong ni Lani. That we have an emergency and we need to go as soon as possible. Mauuna na kami ni Xander sa kotse. Take the kids, Lani. Sabi ko. Okay. Tinawagan ko si Mrs. Miller at habang kausap siya, napatingin ako kay Jacob. Titig na titig siya sa dalawang bata na sumasayaw. I know what he's thinking. He looks like Ethan and I look like Arabella. Madali namang napapayag si Mrs. Miller. Lani, kunin mo na yung mga bata sa backstage. Tumayo na siya at pinuntahan ang mga bata. But Catherine, we have one more problem. Sabi naman ni Xander. Ha? Ano? Tanong ko. There's no other way out. Dadaan tayo sa mismong harapan ni Jacob. Problemadong sabi niya. Napailing na ako sa frustration. Kaya ko nang magpakita na kay Jacob. Tutal, magkikita din naman kami 2 months from now.
Pero ayokong malaman niya na buhay ang anak namin. Not now. Lumingon ako at nakita ko ang isang parents na may suot na maskarang gawa sa pumpkin. May naisip ako. Hi, can I borrow your pumpkin mask? Tanong ko. Oh sure, we don't need this anymore. Sabi ng babae. Kinuha ko iyon. Thank you, sabi ko. Ano yan? Tanong ni Xander. Pumpkin mask, sabi ko. Isinuot ko ang isa sa akin. Isinuot din naman ni Xander ang sa kanya. Let's go, sabi ko. Hinila ko na si Xander at naglakad na kami. Catherine, I can't see anything, sabi ni Xander. What? Tanong ko. Nasa tapat na kami nila Jacob at nang sandaling iyon. Excuse me? Kumabog ang puso ko sa kaba nang marinig ang boses ni Jacob. Hindi naman niya ako makikilala kasi nakamaskara ako. Nilingon ko siya at nakita kong nakatingin siya. His mask is incorrectly placed. Aniya sabay turo kay Xander. Napatingin ako kay Xander. At muntika na ako mapabunghalit ng tawa nang makita ko ang itsura niya. Hinila ko na lang siya palabas. Nilingon ko si Jacob at nakita kong nakatingin pa rin siya sa akin at parang kinikilala ko. Nagabog ng glass door ang narinig ko sabay daing ni Xander. Ouch! Sigaw niya. Bumangga siya sa glass door. I'm sorry, hindi ko napansin. Let's go, doon mo natanggalin yan sa kotse. Sabi ko sabay hila sa kanya. Nang makarating kami doon, nandoon na ang dalawang bata at si Lani. Saan niyo naman nakuha yan? Atan, bakit baligtad ang pagsuot mo? Natatawa na sabi ni Lani. Muntik na kaming mahuli dahil sa pagsuot niya ng baligtad na maskara. Oh, Xander, hindi ka ba marunong magsuot niyan? Tanong ko. I know, pero bigla mo na lang kasi akong hinila. Let's go, baka mahuli pa tayo dito. Ani Xander, sumakay na kami ng sasakyan. Nang nasa biyahe na kami, ay hindi pa rin natigil sa kakatawa si Lani. Lani, stop it! Wala ka na bang ibang alam kundi ang tumawa? Naiirita kong sabi. Sino ba namang hindi matatawa sa ayos niyong dalawa kanina? Sabi niya. Xander, pigilan mo nga yung asawa mo, baka matuluyan na yan. Sabi ko. Tumawa na lang din si Xander, saka sila nagtingin ng mag-asawa. Anong iniisip niyong dalawa dyan? Tanong ko. Nilingon ako ni Lani. Pinandilatan ko naman siya ng mata. Nika is so lucky to have Jacob. Guwapo, mabait at magaling na doktor. Sabi ni Lani. And so what? I don't care. Mataray kong sabi. But remember what you told Nika 5 years ago. Nanunuksong sabi ni Lani. Nag-flashback sa utak ko ang huling sinabi ko kay Nika. Do everything para makasal kayo ni Jacob. Dahil kapag bumalik ako at nalaman ko na hindi pa kayo kasal, kukunin ko na siya sa'yo ng tuluyan. Oh, natahimik ka dyan. I know you, Catherine. You are true to your words. Sabi pa ni Lani. Yes, I'm true to my words. But this time, it will depend on the situation. Sabi ko. Catherine, it's been 5 years. Hindi mo pa ba nahahalata? Tadhana na ang gumagawa ng paraan para pagtagpuin kayong muli. Sabi ni Xander. I can face him already, Xander. But I'm not ready to introduce my son to him. This is not the right time for telling him that his child to me was still alive. Sabi ko. But Catherine, kailangan din ng anak mo ang kanyang ama. Mahirap lumaki nang hindi niya kilala ang ama niya. Nilingon ko ang anak ko na abala sa panonood ng cartoon movies sa iPad kasama si Arabella. Maybe you're right, but as of now, he doesn't need his father. May kailangan pa akong patunayan bago ko siya ipakilala kay Jacob. Sabi ko, nagkibit balikat lang ang dalawa at hindi na ako ulit kinulit pa. Nag-video call ulit kami ni Grace at nangangamusta. Ano nang balita sa rehearsal niyong dalawa? Tanong niya. Okay naman na. Kumusta pala sina mommy at daddy? Tanong ko. They're okay, but still no happiness in their eyes. Sino ba namang sasaya na ang kaisa-isa nilang unika iha ay lumayo at hindi alam kung nasaan? Biruin mo, Catherine. 5 taon ka nang walang komunikasyon sa magulang mo. Sabi niya. I will make it up to them when I go home. Sabi ko. Lumapit si Ethan sa akin at umupo sa tabi ko. Hi, Ninang Grace. Bati niya saka kumaway. Hello, Ethan. How's my handsome inaanak? I'm good po, Ninang. Sagot ni Ethan. Ang gwapong bata. Sambit ni Grace. Ninang, you know what?
Arabella and I danced in our school program yesterday, and we have a gift for you. Mommy will send you the video later. Tuwang-tuwa na sabi ni Ethan. Ano yun, friend? Tanong ni Grace. They dance and asked me to take a video while they're dancing. Oh, how sweet naman. Thank you, baby boy. And tell also Arabella that I really appreciate it. Malambing na sabi ni Grace. You're welcome po, Ninang. I hope someday that I can go there in the Philippines. Sabi ni Ethan. Ask your mama if she will allow you to go here someday. She said, Mom, when can I go there? Biglang tanong ni Ethan. Ha? Gulat kong tanong. Mommy, I want to go there to see my lolo and lola and also Ninang Grace. Sabi ng anak ko. Not now, sweetheart, but I promise when the time is right, I will bring you there. Sabi ko. Yay! Thanks, Mom! Sabi niya sabay halik sa pisngi ko. It's getting late na. Ethan needs to sleep. I'll call you again some other time. Sabi ko. Okay. Kumaway na si Grace at pinundot ko naman ang end button. It's time to sleep, baby boy. Sabi ko. Binuhat ko siya at dinala na sa kwarto niya. Inihiga ko siya sa kama niya. Mommy, don't forget your promise, ha? You will bring me in the Philippines. Sabi niya. Ngumiti ako sa kamarahang hinaplos ang buhok niya. I will bring you there, sweetheart. Sabi ko. Mommy, do I have a daddy? Biglang tanong niya. Nabigla ako sa tanong ng anak ko. Hindi ko inaasahan na tatanungin niya ako ng kung saan ang ama niya. Of course, you have a daddy. Kandautal kong sagot. So where is he? Why is not here with us? Why he's not sleeping with you like Papa Xander and Mama Lani? Tanong niya. Hindi ko napaghandaan ang mga tanong ng anak ko, kaya nahihirapan akong sagutin lahat yon. Your dad is busy. He had so much work to do. Then, oh God, napahawak ako sa ulo ko dahil nahihirapan akong sagutin ang tanong niya. Why, Mom? Tanong niya. Nothing, sweetheart. Just go to sleep because Mommy is tired also and need to take a rest. Sabi ko. When will I meet my dad, Mom? Tanong niya ulit. Bumuntong hininga ko. Alam kong hindi niya ako titigilan hanggat hindi ko siya sinasagot. Your dad is a doctor, sweetheart. You will meet him someday, I promise. Sabi ko. Promise? Tanong niya. Promise. Sabi ko. Ngumiti siya. Niyakap ko siya at hinalikan sa pisngi. I love you, sweetheart. Sabi ko. I love you too, Mom. Good night. Aniya. Good night. Sagot ko. Pumikit na siya. Nanatili ako doon hanggang sa makatulog na siya. I realized that I can tie him to his dad for a long time. Ngayon pa lang, hinahanap na niya ang ama niya. Paano pa kaya kung magkaedad na siya? 3 months later, nasa studio kaming tatlo nila Xander at Lani. Next week na ang uwi namin ni Xander sa Pilipinas. Nang matapos ang huling sayaw namin ni Xander, ay tuwang-tuwa na pumalakpak si Lani. You made it! Sigaw niya. Tuwang-tuwa siyang niyakap ang asawa. At last, Xander, natuto ka rin. Mabuti na lang hindi nasira ang mga kuko ko sa paa. Biro ko. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Aniya. Sana lang hindi ka pumalpak sa mismong kasal ni Grace at Nathan. Sabi ko. Dapat damhin niyo pang titigan niyo kapag nagsasayaw kayo. Yung parang may feelings kayo sa isa't isa. Para naman may magselos. Sabi ni Lani. Bahagya kong hinila ang buhok niya. Aray naman. Aniya. Pasaway ka talaga. Noon ngang boyfriend ko pa lang yung asawa mo, wala ngang nabuong feelings. Ngayon pa kayang tali na siya sa'yo? Sabi ko. Peke nga lang, di ba? Para makatotohanan sa audience, lalo na kay Jacob. Aniya sabay kindat. I hope so. Sabi ko sabay pulot sa bag ko. Nakita ko silang nagkatingin ng mag-asawa. Dito ako bilib sa mag-asawang ito. Parang may mental telepathy na kayang mag-usap sa pamamagitan ng pagtitinginan. What? Tanong ko. Is there something wrong? Tanong ni Xander. Sa sasakyan na lang natin pag-usapan. Sabi ko. Nauna na akong lumabas ng studio at sumakay sa kotse. Sumunod sila at pinaandar na ni Xander ang kotse. Nilingon ako ni Lani na nakaupo sa harapan. Care to tell us? Sabi ni Lani. Humalukip-kip ako at sumandal sa upuan ng kotse.
3 months ago, nag-umpisa nang magtanong si Ethan kung nasaan ang daddy niya. Sabi ko. What did you say? Tanong ni Xander. Of course, I told him that his dad is a doctor and he will meet him at the right time. All he wants was to meet his dad. Problemado kong sabi. Just try to talk to him. Tell him that you will go to the Philippines next week to bring his dad. Sabi ni Xander. I don't want to make a promise, Xander. Pero makakaya mo bang saktan ng anak mo? Tanong ni Lani. Hindi ako nakakibo bago na pabuntong hininga. Tell Ethan to wait until you come back here in New York. Saad pa ni Xander. Ano pa nga bang magagawa ko? Problemado kong sabi. Tumahimik naman ang dalawa at hinayaan na lang akong manahimik. We celebrate Ethan's 4th birthday sa isang restaurant. Kami lang 5. Ayaw ni Ethan ng party. Gusto niya ay kumain lang sa isang restaurant at mamasyal sa mall. Habang kumakain kami, ay tinanong niya ako. Mom, did you already contact my daddy? Will he come? Napatingin ako sa mag-asawa. Tinanguan naman ako ni Lani. He can't come, sweetheart. He's too much busy. Sabi ko. Nakita ko ang lungkot sa mukha ng anak ko. Yumuko siya at mukhang iiyak. Mommy, do I really have a dad or no? Sabi niya habang nakayuko. Naramdaman ko ang sakit na nararamdaman ng anak ko ngayon. Hindi ako makapagsalita. Ethan, you have a daddy. Si Xander ang sumagot. Tumingin sa akin si Xander bago nilingon ulit si Ethan. But Papa, where is he? Why he's not here with us? Tanong niya na nakayuko pa rin. Tumulo ang luha ng anak ko. Hindi ko na rin napigilan ang pagpatak ng luha ko. Tumayo ako at nagpunta sa restroom. Sinundan ako doon ni Lani. Hinagod niya ang likod ko. Why I let this happen? Why I let my son suffer? My God, he needs his father. Tell me, Lani, paano ko sasabihin sa anak ko na ang ama niya ay may ibang babaeng minamahal? Sabi ko habang umiiyak. Catherine, kailangan mong magdesisyon para sa ikabubuti ng anak mo. Isa lang naman ang solusyon dyan eh. Sabi niya. Nilingon ko siya. At ano? Tanong ko. Bawiin mo ang nararapat na para sa anak mo. Aniya. Lani, hindi ako ang mahal ni Jacob. So how can I do that, ha? Iyak kong sabi. Eddie, make him fall for you. Forget the past and forgive him. Aniya. Hindi ganun kadali ang magpatawad. Ay, wala na akong masasabi sa'yo. I already told you yesterday in your office. Think about it, Catherine. Do it for your son. Let go and talk to your son. Sabi niya. Sumunod naman ako. Nakita kong masaya na ang anak ko. Siguro ay may sinabi si Xander. Mommy, you and Papa will go to the Philippines next week? Tanong niya. Nagtataka akong tumango. Papa told me that you will go to my dad and you will bring him here. Thanks, Mom. Sabi niya. Tumakbo siya at yumakap sa akin. Tumingin ako kay Xander. Don't say anything that can upset your son again. Just go with the flow. Seryoso na saad niya. Tama si Xander. Masyado ko nang nasasaktan ng anak ko. Panahon na siguro para maging maayos ang lahat. Ngumiti na lang ako sa anak ko at niyakap ko siya ng mahigpit. Ano kaya ang reaksyon ni Catherine at Jacob sa muli nilang paghaharap? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Ang inyo pong like, share, subscribe ay malaki ng tulong sa aking munting channel. God bless po!